ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, nakikisaw-saw. Handa na ba kayong magpayanig sa dalagan? Ang inyong nag-iisang Barangay Hall on Air ay pupunta na mismo at dadayo sa inyong mga barangay. Wow! Mag-uusap tayo, aayusin natin ang mga problema nyo, one barangay at a time. Ngayong umaga, isang beking na 1, 2, 3. Kaya, naghuhumiyaw at gustong gumante. Kapag nagmahal ako, syempre, mamahalin ko yun. Mas paniniwala ako siya kaysa sa ibang tao. Yung asawa ko, ginugulo niya rin. Halos sumantong na ako sa bantaan. Sino ang may kasalanan? Paano nagkabukingan? Naramdaman ko naman na seryoso siya sa akin. Bakla lang siya eh. Eh ako, lalaki. Alam ko lang nung una pa bakla, hindi na ako nagpauto ng ganyan sa kanya. Wala naman siya may pagmamalaki sa akin eh. Harapin natin at pag-usapan dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng Bayan! Face to Face! Olongapo City! Let's get ready for Sausawan! Good morning, Olongapo! Tara na! Mag-face to face! Sugod na mga kapatid! Halika't mag-usap na tayo! Sa pula, sa puti! Ay nako! Sana magbabalihin, di ba? Tara na, tara na, tara na! Let's go, go, go! Sadyang makulay ang magharap buhay. Tayo magharapan, ating pag-usapan. Aminan, awayan at magugkayan. Gusto mo bang makisusotaran ng kaibigan bangayan? Ang sigaw ng mga taga-Olongapo ay... Sinong sisipaon? Sinong ngingiti? Face to face! Ang mga problema. Huwag mong talikuran! Harapin mo! Face to face! At ngayon, heto na ang First Lady na nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Hello, Olongapo! Good morning! Nandito po kami ngayon sa Rizal Triangle Multipurpose Hall, Barangay West, Bahak-Bahak, Olongapo City. Ang tanong, sino ang gusto niyang paghigantihan? Usapan na naman ba ito ng mga dautan, ako mga kasawsawan at mga kapatid na Becky, Hans? Sana makayanan mo ang issue ngayong araw na ito. Naku, Chang, mukhang sasakit ang ulo namin ng mga sisters ko. Pero kakayanin yan, hindi ba? At kayo naman, B1 at B2, alerto na ba kayo? Para tulungan at payuhan at gabayan ang ating mga bisita, narito po sina Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sonny Merida. Sila po ang ating mahal na trio tagapayo. So, let's make it a come on, gapo! Face to face na! Niloko na nga raw siya, aba, pinerahan pa ang malungkot, pinugbog pa siya ng jowa niya. Ano ba naman ang nangyari? Narito po, si Gerald Cruz. Pasok! Wow! Ang sexy naman ni Gerald. Hi, Gerald.
excited kaming malaman ano ba ang kwento ng pag-ibig mo, Gerald. Sino ba ang iyong boyfriend? Si James po. Si James. Gano'n na kayo katagal ni James? 1 year na po nung December. 1 year. Saan kayo unang nagkakilala ni Sa James? computer shop na pinagtatrabahuhan. Okay. Sino ang unang nanligaw ba? Nagpakita ng motibo? Nung una punta niya sa akin, nung nag-computer siya, punta niya doon. Tapos? Na-attract po ako sa kanya. At in the other day po, ayun, ako na po yung gumawa ng move para kausapin siya. Tinanong ko Oo. yung number niya. Tapos lagi Nagpakita siya naman ba siya ng interes sa'yo? Opo. Okay. Paano mo nalaman? Ilang percent ang interest? Bakit Ikaw naman, Hans, tinatanong mo kagad kung ilang percent ang interest. O, ano yung nagpakita siya ng... Pakita po siya ng motibo. Oo. Kasi hindi ko naman naanuhin din niyo kung hindi siya nagpakita ng motibo sa akin eh. Oo. So, officially, kailan nyo nasabi na kayo na nga? Nung December po, 2010. Oo. Sinagot mo siya o sinagot ka niya? Parehas kami. Parehas Kasi lang. parehas namin gusto eh. Oh. So, yun naman pala eh. Parehas lang kasi pareho nilang gusto ang isa't isa. At syempre, maganda ako at siyang ami. Alam Oo mo na. naman. At wala namang nagsasabing hindi. Diba? So, ano ang naging problema kay James? Nagka-problema lang po nung yung kaibigan ko sinabi sa akin, meron na daw pong asawa yung na lalaking yun. Kapal ng mukha. So, anong nadiscovery mo? Meron siyang asawang babae o Becky din? Babae. Ah, babae. Okay. Ang kinakagalit ko lang doon, Oo. bakit hindi niya sinabi sa akin na meron? So kumbaga, nagsinungaling kahit paano. Yun ang, Sinungaling talaga. oo, yun ang kina-hurt mo. Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ng kaibigan ko. Nung una, hindi pa ako naniniwala Oo. eh. Saan naman nalaman ng kaibigan mo? Nakita daw niya po. Naglalandian. Oh. So, sino itong kaibigan mo na nakakita? Si Aljo po. Aljo Santos. So, nung sinabi sa'yo, anong ginawa mo? Hindi ako naniwala. Siyempre, mas maniniwala ako dun sa lalaki mahal ko eh. Oo naman. Alam ka bang paniwalaan? Parang inano ko na nga rin yung pagkakaibigan namin eh, tinakwil ko para maniwala lang dun sa lalaki. Oh, so tinanong mo ba si James kung may katotohanan? Tinanong ko siya. Sabi niya wala daw katotohanan yon. Nakita mo ba mismo na kasama niya yung babae? Opo, nung Pasko, Okay. magkasama sila. Anong ginawa mo? Sumugod ako dun sa kanila. Bakit ka naman Kasi magkikita sumugod, kami. ate? Nung Pasko, magkikita kami, may usapan kami magkikita. Eh, wala pa. Okay. Eh, nakainom ako noon. This, malakas loob ko at siyang ami. Okay. Pumunta ako dun sa may bahay nila, alam ko naman eh. Okay. Pagpunta So, ko doon, nandun din yung babae? nabulaga nga ako eh. Kasi makita ko doon magkaakbay pa yung dalawa sa upuan. Okay. Tapos tinawag ko siya. Sabi ko, akala ko ba magkikita tayo? Tapos biglang sumunod yung babae. Kapal ng mukha. Sabi sa akin ng babae, sabi ko, sino yan? Sabi ng babae, yung babae pa nagsabi, asawa daw siya. Kaya ayun, nakablot ko yung buhok ng babae. Nasaktan mo pa yung babae? Oo, hindi. Wrong! Bad. Pwede ba naming malaman doon sa isang taon na pagsasama ninyo, Gerald, ni James, ay, syempre, alam naman natin, pag Becky, merong mga regalo yan. Ano ba ang mga nairigalo mo na sa kanya? Bibigyan ko siya ng damit, cellphone, sapatos. Tapos nangihingi siya sa akin ng pera. Binibigyan ko kaagad yung lalaking yan. So, magkano ang binibigay mo sa kanya? Pinakamaliit na nabibigay ko dyan, 1,000. 1,000 a week, a day? Hindi naman po araw-araw nang hihingi kasi kapag sumweldo ako, syempre nagbibigay din ako. Halos yung pamilya ko nga, hindi ko nasusuportahan dahil sa kanya ko binibigay. Ang kapal ng So, mas binibigyan mo pa ng pera itong si James pag nagkikita kayo? Kesa sa magulang ko. Yung magulang ko, nasuway ko na dahil sa kanya. Bad Becky! Ay, nako, sabi ni Hans, bad daw yon. Dapat inuuna ang magulang kesa sa Boylet! boylet. Nako. Pero Ayun ang nga yung tanong, pagkakamali ko, matapos kasi mong inuna ko siya. malaman na meron na siyang misis, meron na siyang anak, mahal mo pa rin ba si James? Nung ano, hindi ko pa rin matanggap yon. Etong January, nagpunta siya sa akin, nanghingi siya.
Binigyan ko siya ng pera. Bakit mo naman binigyan na naman? Tinakot niya ako sa amin eh. Ha? Tinakot niya ako. Tinakot ka niya? Paanong tinakot? Bakit daw? Pag hindi ka nagbigay ng pera, ano daw? Iiwan niya ako. Pero diretsa ang tanong, Gerald, bukod sa binigyan ka na ng pera, ang masaklap pa nito ay nagawa ka pa niyang saktan. Bakit? Kasi yun nga po yung dahilan ng Pasko, yung asawa niya, nakablot ko yung buhok, bali nagka-anuhan kami ng asawa niya. Iyon, inaawat niya kami. Tapos siya yung, siyempre, kinampihan yung asawa. Siyempre, sad to say. Nakakainis nga eh. Kasi girl yun, tsaka may anak sila. Tinanong mo ba kung gaano na sila katagal nung kanyang misis? Magpo 4 years na yata o 4 years. Oh my! Ayun So, nga, ibig pinagagalit sabihin, ko. talagang matagal nang may karelasyon si James. Yun yung kinakagalit ko. Abay, pero 1 year na sila at inaabutan siya ng pera ng regular ni Gerald. Ang tanong, saan mo dinadala ang pera? Doon ba kaya sa misis mo? Narito po si James Contreras. Pasok! Sandali lang! Ang bilis nun! Hindi ko nakita yon. Diyos ko, James! Diretsa ang tanong, James. Bakit hindi mo nasabi kay Gerald ang katotohanan sa isang taon na pakikipagrelasyon mo sa kanya na meron ka palang kinakasama at anak? Dahil kailangan ko po ng pera eh. Mukha kang pera. Dahil Kailangan ko po ng pera para sa pamilya ko. kailangan mo ng pera. Opo. Ang iba pang mga kasagutan ni James kung bakit niya nagawa yun kay Gerald, tutukan nyo at magbabalik kami. Alam niyo ba na si Jerry Obien, o mas kilalang Bito ng Face to Face, ay ipinanganak sa Alteros Hospital, Olongapo City. Tumira at lumaki si Bito sa 79C, Otero Avenue, Barangay Mabayuhan, Olongapo City. Ano ba ibig sabihin ng easy money sa'yo, James? Sige nga. Yung hindi ka na magpapagod, nakatiyaya ka lang. Inaabol ko lang yung mga bakla dahil po sa pera.